Samantala, sugatan ng isang Special Action Force o SAF Trooper nang masabugan ng isang Improvised Explosive Device o IED. Nangyari ito habang nire-raid ang bahay na pag-aari ng mga mautes sa Marawi City. Alas 2 ng madaling araw kanina nang magsagawa ang Joint Law Enforcement Operations, ang pinagsamang puwersa ng militar, Philippine National Police o PNP, SAF Unit at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa compound ng Farhana Maute na nakilalang ina ng Maute Brothers. Samantala, isang sundalo naman ang nasawi sa isang military operation sa Butig, Lanao del Sur sa isang operasyon laban din sa Maute Group. Sa uling pagkakatala kaninang alas 7 ng umaga, umaabot na sa 63 ang napapatay na miyembro ng Maute habang 17 naman ang naiwang sugatan. Isa naman ang naitalang patay mula sa panig ng AFP at 38 ang sugatan. Marami naman daw ang naengganyong sumapi sa Maute Group dahil sa hirap ng buhay. Hindi lang kasi pera ang natatanggap ng mga sumasali rito, ang mismong nagpopondo nito ang pamilya ng dalawa sa matataas na pinuno ng Maute Group. Nagbabalik si Kemson. Isa ang lalaking ito sa mga nilapitan noon ng mga lider ng Maute Group para hikayatin na sumapi sa kanilang grupo. Dating commander ng Moro National Liberation Front si alias Abdullah at may malawak na koneksyon at suporta sa mga kapwa Maranao. Muntikan na raw siyang sumapi sa grupo pero tumanggi sa huli. Sa ngayon, nakita ko na yung takbo ng grupo nila. Hindi ko magustuhan. Pero ang ilang tauhan ni Abdullah, nahikayat ng Maute Group at kasama ngayon sa mga nakikipagbakbakan sa loob ng butig. Sa impormasyong natanggap niya, patay na ang isa rito habang sugatan naman ang ilan. Hindi na raw siya nagulat na marami ang nakukumbinsi ng grupo lalo't mahirap ang buhay sa kanilang probinsya. Siguro ang binabalik-balikan doon yung naririnig ko na mayroon daw binibigay sa kanila na budget. Narinig ko 5,000. Bukod sa pera, may supply din ng pagkain ng mga miyembro ng Maute Group. Before bakbakan, siguro mga 1 week before, mayroong kargang galing diyan sa Marawi. Dala-dala yung malaking sasakyan. Siguro mga baka 10-wheeler yun o 6-wheeler yung nagkarga. Na may mga karton, bigas, mukhang galing ibang lugar. Dinala diyan sa kanila. Sa impormasyon, mismong mga magulang ng magkapatid na leader ng Maute Group na sina Engineer Kayamora at Farhana Romato Maute ang nagbibigay ng pinansyal na suporta sa kanila. Kilalang kontraktor sa Butig at Marawi City ang ina ng Maute Brothers na si Farhana. Siya rin ang tinuturong grandmaster ng grupo. Ito rin daw ang may direktang koneksyon sa teroristang grupong Jemaah Islamiyah. 7 lalaki at 5 babae ang anak ni Farhana. Kabilang dito ang 2 leader na sina Omar Kayam Maute na nagtapos pa bilang alim o religious scholar sa Cairo, Egypt, at Abdullah Maute na nagtapos naman ng pag-aaral sa Jordan. Ang kuya naman nila na si Muhammad Maute ang responsable sa intelligence gathering ng grupo. Bukod sa pag-aaral sa ibang bansa, nagsanay din daw ang grupo sa basic military training, paggawa ng mga bomba at paggamit ng mga sandata. Tulad ng ibang rebelde, gusto ng grupo na maitayo ang Dawla Islamiyah o Islamic Caliphate sa Mindanao. Sa ilalim nito, magkakaroon ng sariling gobyerno na susundin ang Sharia law o mga batas na nakasaad sa Quran, bagay na tila imposibleng mangyari sa ngayon. Kaya kung ang alkalde ng Butig ang tatanungin, 2 lang ang paraan para matapos ang problema sa kanilang lugar. Matatapos lang ito kung mahuli sila o mamatay. Nasa edad 3 hanggang 18 lang daw ang mga batang nire-recruit di mano ng Maute Group. Strategy raw ito ng grupo para matiyak na may magpapatuloy sa kanilang ipinaglalaban. May report si Chino Gaston. 2016 nakuha ng militar ang video ito ng Maute Group kung saan makikitang may mga menor de edad na recruit at nakikipag-training sa grupo. Bukod sa pagsasanay sa martial arts, pinagja-jogging sila sa bulubunduking lugar na ayon sa militar ay bahagi ng Lanao del Sur. Pinagsusuot din sila ng mga maskara at headband kung saan nakasulat ang salitang ISIS. Ang isang video na nakuha rin ng militar mula sa grupo, pinakikita raw ang isang batang 3 o 4 taong gulang pa lamang na pilit na pinanonood ng mga ISIS video mula sa Middle East.
Isa lamang ito sa estratehiya ng Maute para tiyaking may mga susunod na henerasyon na magpapatuloy sa kanilang pinaglalabang holy war o jihad. Ranging from 8 to 18 years old, yun ang nakikita nila. Ang iba dyan, orphans, yung walang direksyon ng buhay, narulong sa bisyo. If you got a chance to face them na may baril, you have no choice but to fire at them, di ba? Kasi that's the essence of self-defense. Kahapon, binisita ng International Monitoring Team o IMT at GRP-MILF Committee on the Cessation of Hostilities ang Camp Palestine at Barangay Sandab, 3 kilometro ang layo mula sa munisipyo ng Butig. Walang pinsala sa mga kabahayan, moske at maging sa admin center ng kampo kahit pa malapit sa lugar nagkukubli at tinutugis ng militar ang mga Maute Group. Sa ika-10 araw mula nagsimula ang bakbakan ng militar at Maute, tuloy ang panganganyon, mga airstrikes at paghabol ng mga sundalo. Pero kanina, isang sundalo na bahagi sa unit na humahabol sa Maute ang nasawi sa engkwentro dakong alas 7 ng umaga. Sa huling dala ng AFP, umaabot na sa 62 ang bilang ng mga nasawing tauhan ng Maute Group na batay sa huling intel report ay may puwersa ng higit 300 tao. Kumalat din ang balita na sugatan sa ilang araw na bakbakan ang Amir o Supreme Leader ng Maute na si Abdullah. Patuloy na bineberipika ng militar ang balitang ito. Lalakad na ng gobyerno ang pakikipagnegosasyon sa Maute Group tulad ng utos ni Pangulong Duterte. Pero ang mga rebelde nanindigan na hindi makikipag-areglo. Umaaksyon si Kim Son. Walang negosasyon. Yan ang pinanindigan ng leader ng Maute Group na si Omar Maute sa ipinadalang emisaryo ng lokal na pamahalaan ng Butig. Matatanda ang napabalita noon na patay na si Omar matapos ang bakbakan sa pagitan ng militar at rebeldeng grupo noong Pebrero. Pero buhay na buhay daw ito. Nakaharap pa siya mismo ng konsehal na si Saiben Panolong noong Huwebes. Pinuntahan nila ang grupo matapos bumisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lanao del Sur at iparating ang mensahe nito na magkaroon ng usaping pangkapayapaan. Pero nagmatigas daw si Omar. Sa mga larawan na ito na nakuhanan ng mga sundalo, makikita rin ang isinulat ng grupo na pupugutan nila ng ulo ang mga sundalo at maging ang Pangulo. Baka may gusto sila ihin sa ating gobyerno, kinausap namin sila. Hindi sila daw, ang sabi namin sa kanila, baka pwede kayo umatras kasi nadadama yung mga ating sibilyan at mga kamag-anak o mga bata. Ang sabi nila sa amin na hindi sila aatras kahit sino. Walang kahit sinong dumating, yung kamag-anak nila o mga nanay, tatay, ni kinds of family. Basta, ang gusto nila na word jihad. Tulad ng ibang rebelding grupo, gusto rin ng Maute Group na magkaroon ng Islamic government sa Mindanao. Makakamit lang daw ito kung magkakaroon ng jihad o holy war. Pero para sa mayor ng Butig, hindi jihad ang gustong mangyari ng grupo. Nitong Sabado, nagkaroon ng pulong ang lokal na pamahalaan ng Butig at 103rd Brigade. Ipinaliwanag mabuti sa mga barangay officials ang ginagawa ng mga sundalo at kung paano makakatulong ang mga residente para magkaroon ng kapayapaan sa lugar. So lahat magkamag-anak, lahat magkadugo. Hindi pwedeng mag-away-away. Kaya lang may mga kapatid tayong naliligaw ng landas. Hindi naman pwedeng pabayaan. Kaya nandito kami para tulungan kayo na bigyan ng lunas kung anumang problema nating inaharap. So kayo pa rin ang solusyon, hindi kami. Tutulong na kami. Ang mga emisaryo naman ni Pangulong Duterte na tumangging humarap sa kamera, naniniwalang magkakaroon ng magandang resulta ang nilalakad na peace talks sa Maute Group. Patunay daw dito ang naging ligtas na pagbisita sa lugar ni Digong. Malaking tulong daw kung pansamantalang ititigil ng militar ang operasyon laban sa mga rebelde. Pero habang wala pang utos mula sa itaas, tuloy pa rin ang operasyon ng militar. 51 na ang patay sa hanay ng Maute Group sa Lanao del Sur. Nalagasan na rin ng isang militar dahil sa bakbakan. Pero tuloy lang daw ang pag-aabol nila sa grupo hanggat walang utos ang Pangulo na huminto. Narito ang report. Sa video na ito nakuha noong Abril, makikita ang mga kabataan na nakatakip ang mga mukha habang sumasabak sa military training. Nirecruit ng Maute Group ang mga batang ito na lumalaban ngayon sa loob ng Butig, kasama ang magkakapatid na pinuno nito na sina Omar at Abdullah Maute. According sa mga sundalo natin, yung past operations natin this year, nakikita nila most of them are that age, no? Ranging from
8 to 18 years old. Karamihan sa mga rekrut ng grupo galing pa sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang target na edad mula 10 hanggang 18 taong gulang. Tulad sa mga sundalo, dumadaan din ang mga batang rekrut sa iba't ibang pagsasanay tulad ng paggamit ng armas at paggawa ng bomba. Dagdag dyan ang 5,000 pisong pera na natatanggap ng mga ito mula sa kanilang mga lider. Yun yung paraan nila na maka-recruit ng mas mabilis eh. Kasi these people are innocent, di ba? Minors, especially kung tignan mo yung background ng karamihang na-recruit nila, they are mga delinquent. Ang iba dyan, orphans, yung walang direksyon ng buhay, nalulung sa bisyo, karamihan ganun. Sa huling tala, pumalo na sa 61 ang patay sa haning ng Maute Group. 21 naman ang sugatan sa militar. Pero kahapon, nalagasan ng isa mga sundalo matapos magkaroon ng bakbakan bandang alas 11 ng umaga sa Bulig. Kaya naman walang pati na pagpapaputok ng 105 howitzer ng mga sundalo at pagsasagawa ng airstrike para tulungan ang mga napapalaban na tropa. Some are on the run, pero itong na-encounter is by chance, naabutan na ng ating troops doon na on the area. They're nag-aabang sa possible na avenues natin, naunahan naman natin sila. Tuloy-tuloy ang militar sa paghabol sa Maute Group hanggat walang utos si Pangulong Rodrigo Duterte na ihinto ang operasyon.